guilty. Guilty. Kulong dapat, tanggalin. Not guilty ako dyan, kuya. Not guilty nga. Isigaw mo! Not guilty! Boss, okay lang sama kayo sa vlog. May tatanong lang kami. Kasi nakita namin, kumbaga millennial ba? Okay lang, okay lang. May tatanong lang kami, sir. Sir, tanong lang. Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment trial ngayon? Sir, bilang Pilipino, bilang millennial, guilty or not guilty? About saan ba? Sa impeachment. Kung guilty siya. Oh, guilty or not guilty? Guilty. Guilty? Bakit guilty? Wala kasi dapat parang wala pa kasi siya nagagawa ngayon sa Pilipinas eh. Na, yun ang nakikita mo. Oo. Wala. Ito sir, bilang estudyante ka ba sir? Hindi na. na. Dapat ba siyang magpaliwanag sa confidential fund kung saan niya ginastos yung pera ng tao? Yeah, yes or no? Yes po. Yes, bakit? Kasi kasi lahat naman yan may pinanggagalingan eh. Kung walang kung wala siyang doon sa confidential fund, syempre alam niya yun kung saan niya dinala yung pera, di ba? Siya gumastos eh. Oo, siya gumastos. Sir, tanong ko lang, ano masasabi mo sa pagbabanta niya sa presidente? Tama ba o mali? Mali syempre. Bakit mali? Pagbabantayan eh. Syempre pag nagbanta ka, may consequence yun. Kapag may nangyari doon sa kanya isisisi. Kanya sisisi. For example, ito, naging presidente na siya. Papayag ka, bantahan ka niya. Hindi. Syempre, kahit naman sino pag pinagbantaan ka, matatakot ka eh. Oo. Maraming salamat sir. Ito, boss, ikaw boss, pwede ka mamatanong boss, okay lang? Ano yan, boss? Ito sir, bilang Pilipino sir, current events to nangyayari ngayon. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment trial? Kulong, siyempre. Sir? Kulong dapat, tanggalin. Kulong? Bakit kulong sir? Banta ka eh. Nasa gobyerno ka, gagayahin ka ng iba. Ganon. Ito sir, ano masasabi mo dito? Dapat ba siya magpaliwanag sa mga confidential fund kung saan niya ginastos? Natural. Pera ng mga mamayan yan. Pera ng Pilipino. Pera mo. Oh, siyempre. Pera natin lahat. Lahat. Yan. Yan Yan. lang. Yan mas- Sir, last question na sir. Ano masasabi mo sa pagbabanta niya sa buhay ng presidente? Tama o mali? Mali, siyempre. Salamat. Hey, hindi ka ba masama? May tanong lang kami. Ano ang hatol mo sa kanya sa impeachment? Bilang Pilipino sir, guilty or not guilty? Not guilty ako dyan, kuya. Not guilty? Bakit not guilty? Yung sabi ko. Bakit not guilty sir? Duterte kasi ganyan. Duterte. Duterte sir. So sir, okay lang sa'yo na hindi na siya magpapaliwanag kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan, yung confidential fund? Importante pa rin kung magpapaliwanag siya kasi sa pera ng mga taong bayan yan eh. Wala namang masama kung magpapaliwanag siya na maayos, diba? Kung saan niya dinala. Pag-uusapan naman yan eh. Napag-uusapan? Mm. So, kung saan ibubulsa? Oo nga. Oo. Hindi, pero sir, mabilisan lang sir ha. Sir, so payag ka na, hindi niya na magpaliwanag. Payag ka na magpaliwanag siya sa Senado. Magpaliwanag pa rin. Paliwanag pa rin. Last question sir, pinakamahalagang tanong. Sir, alam ko napapanood mo ako eh. Ito sir, yung pagbabanta niya sa presidente, si PBBM, si Lisa, si Martin, tama ba o mali? Mali. May freedom of expression daw yun. Mali yan eh. May buhay din yan, syempre. May karapatan din mabuhay ng tao. Ginawa nga tayo ng Diyos para mabuhay, tapos din yun. Baka Duterte ka, di ba? Hindi, sala pa rin yun. Duterte ka sir, di ba? Hindi, So, kung pabor- wala naman talaga yung gagawin eh. Bakit di tayo kakampi, di ba? So pag Duterte daw kasi sabi nila, pabor daw sa Hindi rin. Hindi din. Hindi naman lahat eh. Salamat. Thank you, sir. Boss, okay lang. Itatanong lang ako, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ano lang naman to? Current events. Okay, hintay. Sir, ito, sir. Sir, bilang Pilipino, sir, ano ang hatol mo kay Sara Duterte sa impeachment trial bilang Pilipino? Guilty or not guilty? Oh, not guilty daw. Hindi, kayo po. Not guilty nga. Bakit po not guilty? Hindi ko rin alam eh. hindi ako nanonood ng in speech na Ha? Hindi ako nanonood niyan. Hindi ka nanonood? Oo. Pero ito, sir, Hindi ko alam yung mga niyan. nangyayari. Ito, sir, yung confidential fund, pondo ng taong bayan. So, sabi sa kanya dito, sir, dapat daw ba siya magpaliwanag kung saan niya ginastos yung pera ng taong bayan? Kailangan syempre. Kailangan. Oo. Para malaman ng tao kung saan napunta yung pera. Saan napunta? Saan napunta? So, dapat sa magpaliwanag, yes or no? Yes. Yes. Sir, tanong ko lang, sir. Tanong ko lang, ha. Tama ba yung pagbabantaan niya na ang presidente? Hindi tama yun. Kasi, yun eh, buhay na ng tao yun eh. Buhay ng tao. Oo, hindi tama yung magbabanta. Yan. Salamat po. Thank you po. Ito si madam. Madam, pa-interview, madam. Ito, sakong-sakto, madam. Madam, panahon na para ipangalandaan mong Duterte ka. This is the perfect timing. Halika na, madam. May tanong lang ako sa'yo, dali. Halika na, madam. Madam, halika na, madam. Tatanungin na, this is the perfect timing para ipagmalaki mo yun. Ano, hatol mo sa kanya sa impeachment trial? Guilty or not guilty? Isigaw mo. Not guilty! Bakit? Wala silang ebidensya totoo yung ginawa, yung binibintang nila kay Sara. Walang Ebidensya. ebidensya. Kita
Kita. Kitang-kita. Paano po ito? So, okay lang sa inyo na hindi na siya magbabalik ng pera ng taong bayan, yung confidential fund? Wala naman siya kinuha eh. Nakita mo? Wala siya sa salaysay niya. Wala siyang salaysay. kinuha. Inutusan lang siya. Inutusan siya. Sino nag-utos sa kanya? Si Lisa. Si Lisa. Pwede ba yun? O, di ba? Pinaliwanag niya yan. So, si Lisa ang kumuha ng pera? Hindi, pinabigay niya sa isang tao. Pinabigyan niya sa isang tao yung confidential fund. Oo. Lapit siya dito mag-habang. So, sabi ng Commission on Audit, pinagbabalik siya ng 442.2 million pesos. Bakit niya babalik? Eh, wala naman siya kinuha. Eh, sino po si Mary Grace Piatos kung wala siyang kinuha? Sabi ho ni Attorney Poa, ato abogado ni Sara, yung nag-disburse ng confidential fund. Liwanag niya na yan. Inutusan siya, tinawagan siya ni Lisa na ibigay doon sa isang babae. Kwento niya, narrative ni Sara. Oh, di ba? Kaya yun sinasabi. So talagang naniniwala ka na walang sala-sala. Wala. Wala. Ito ba na? Ito, may tatanong pa ako sa'yo, Nay. Ayoko. May tatanong ako sa'yo, Nay. Ito pa, kumbaga, ano tayo kalma, cool down. Nay, ano masasabi mo sa sinabi ni Sara Duterte na niya si BBM? Freedom of expression threat. Hindi niya sinabi yun na niya. Hindi niya binantaan. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. So, tama o mali? Tama lang. Tama po. Hindi. Hindi tama ang Ano mali? Ang mali doon yung ng tao. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Threat or freedom of expression? Freedom of expression lang. So pag binagbantaan kita, freedom of expression sa'yo. Kasi ano lang yun eh. Kumbaga, bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin. Oo. Yung galit ba? So pag naging presidente siya, trigger happy siya. Hindi yun ah. Yung mainitin ang ulo, sabi mo eh. Hindi siya mainitin ha. Hindi siya Sabi, iniintindi niya eh. sabi Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. pag nagalit pa si Sara ulit na gano'n, magbabanta ulit siya. Hindi na. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Correct yan si Inday Sara, no? Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment trial? Bilang Pilipino lang, sir, guilty or not guilty? Not guilty. Bakit not guilty, sir? Sir, nakilala niyo naman ang kalidad ni BP. Kumbaga, lahat ng sinasabi niya parang katulad ng kanyang ama. Pero sa sitwasyon kasi ngayon, talagang nag-umpisa talaga yan sa flood control eh. Saka gusto nila talaga pabaksakin si BP. Si BP. Oo. Saka kasi pag na-impeach siya ngayon, hindi na siya makakatakbo, di ba? So, okay lang sa'yo na hindi na siya magpapaliwanag doon sa 442.2 million pesos na confidential fund. Hindi na, sir. Kasi sabi ng Commission on Audit, sir, ibalik niya. Hindi na, sir. Kasi kung tutuusin, nagiging bias ang gobyerno eh. Bakit siya magpapaliwanag? Paano niyo po nasabing bias ang gobyerno? Isipin mo siya, nagpapaliwanag. Yung mga nagnakaw sa flood control, hindi may paliwanag. Siyempre, hindi mo gumagalaw ang estado kapag wala ang ulo eh. Di ba nakakulong na po yung mga sangkot sa flood control? Yung iba, nakakulong. Pero yung pinaka talaga, wala pa. Ang tatago. Oo, nagtatago pa. Tatago. Pag Oo. nahuli naman yun sa makukulong. Ay, sigurado. Sana, patunayan nga ni President Bongbong. Sir, ito sir. So okay lang sa'yo na hindi na siya magpaliwanag. Hindi na, sir. Hindi na kailangan. Saka may tiwala naman ng tao sa kanya eh. 100% yun eh. 100%. Oo. So okay lang sa'yo sir na kapag naging presidente siya, yung pondo, hindi niya napapaliwanag. Ay, yun yung kumbaga, kung halimbawa ko siya magiging presidente, sigurado naman, bago bawat galaw niya, may mga dahilan. So nabanggit niyo ho kanina yung flood control. Panahon nun ng tatay niya, di ba talamak ang flood control, si Marcoleta ho ang lumalaban? Ay, yun ang hindi natin Kaya po kumbaga, Paano niyo sasabihin to ngayon, sir? Kung noon pa po talamak na ho yung flood control sa panahon ng tatay niya. Na si Senator Marcoleta, kongresista pa lang siya, nilalabanan niya na yung flood control kasama si Congressman Andaya. Ito sir, paano masasabi? Panahon pa ni Duterte, may flood control issue na. sir, nagkataon siguro na hindi pa nalaman ni Duterte yan na may flood control budget. Kung wala pa po si BBM, sir, hindi pa po sasabog yung flood control, magtutuloy-tuloy. Kung di niya po sinabi sa SONA. Yun ang hindi wala. Siyempre, may kanya-kanya tayo opinion eh. Pero ako, hindi ko sa sinisisi. Sinasabi ko lang, bawat gumagalaw nila, katulad yan, kita mo naman sa lahat ng senador, halos lahat na ipakulong na nila. Naipakulong sa administrasyon. Administrasyon nila po, naipakulong na. Aminado kayo, sir. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Naipakulong na nila dahil yun ang gusto nila eh. Yun ang gusto nila na maipakulong yung mga korap.
Dahil hindi nakasama sila. May tanong ko lang sir, nung panahon ba ni Duterte, may nakulong ba sa flood control? May nakulong bang korap? Wala naman sa. Wala. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may nakulong po ba? Meron o wala? O, Hindi fake news. Totoo naman, may nakulong. May nakulong. Siyempre, may mga ebidensya sila. may tanong ako sir. Hirap yung tanong to eh. No. Sir, yung pagbabanta ba ni Sara Duterte, niya ang presidente pag may nangyari sa kanya, para sa'yo, freedom of expression or threat? Lahat naman tayo pwedeng magsalita ng ganun eh. Pero kung mapapatunayan mo na meron siyang hinard na hard killer, pwede mo sabihin totoo. Pero Pero kung wala siyang heart killer na kinontak o mapangalanan o mailabas sa anong yan, hindi natin masasabi na ano. Kita mo naman si Duterte, lahat ng kanya pwede niya sabihin, nagbumura pa nga, di ba? so maganda yung pagbumura. Hindi maganda yun, sir. Kumbaga, You mean sir, ginagamitan talaga ng kamay na bakal kasi tayo mga Pilipino, talagang Pasaway. matitigas ang mukha natin. you mean sir na ano, you mean sir pag yung mga Duterte ibig sabihin nito sir, kapag si Sara Duterte ang naging presidente ng bansang Pilipinas, is that a kind of a president that you want to the Philippines na pwedeng magbanta, pwedeng magmura, pwedeng kang bantaan? For example sir, no joke to mo. Sir, kung halimbawa nagkagano, may magsasabi sa akin ng gano'n, wala naman akong magagawa doon. Kasi yun ang gusto niya eh. Kung halimbawa nag-hurt talaga si Sara ng heart killer para sa patayin sila Bongbong, patagal na. Sana wala na sila ngayon, di ba? Hindi pa naman patay si Sara. Kaya nga, hindi. Ibig ko nga sabihin, kung halimbawa magiging presidente, talagang mga tao, talagang kay Sara Duterte talaga iboboto. Dahil nakikita natin naman yan, napakahirap ng bansa natin ngayon. Halos lahat nagkukumahog na. So yun yung ano. So okay lang na yung presidente mo di magpapaliwanag kung saan ang pera ng taong bayan. Hindi na rin siya magpapaliwanag kung yung babantahan ka na lang. Yung Dadating ang panahon dahil ang presidente yung sinasabi mo din bababa rin. is kailan ba din nagpaliwanag, di ba? So, di ba? so- Si presidente ba nagpaliwanag, di ba? Hindi naman. So magpaliwanag naman po. Hindi. Meron naman pong actual. May video po. Isipin mo naman, kung halimbawa, saka man nakakita pati ng presidente ganyan pag ini-interview mo eh, kung makatawa eh, dinig pang ano, di ba? No, but for me is ganito. Only President Bongbong Marcos kasi. Pasensya na kuya. Si Bongbong Marcos lang naman kasi yung si BBM lang naman kasi yung lumaban sa West Philippine Sea na hindi magawa nung pambato mo na si Sara. Si Bongbong Marcos lang din naman yung nagtatanggol sa Pilipinas para iayos ang bansa natin. Si BBM din yung sinasabihan mo na ngumingiwi kapag ngumingiti at hindi tama sa international. In fact, we are the 4th fastest growing economy sa buong Asia. Si BBM lang din naman yung gumawa nun sa Pilipinas. And si BBM din yung nagbuladas ng flood control simula nung panahon ng mga Duterte. So si BBM lang din naman yung gumawa ng paraan sa bansa natin na kung saan gagaan lang tayo mga Pilipino. Tinamaan lang talaga tayo ng krisis ng gera. And kung sa palagay mo na si Sara ang karapat-dapat, hindi naman namin sinasabi na tama kami, mali kayo, but we are not doing that. I'm not saying that you phrase Marcos, no, not like that, brother. But in this interview, I just want to enlighten you in the simplest way kung saan maiintindihan mo siya. Kaya pinauna kita magsalita. Pero isa lang ang sasabihin ko, yung pambato mo sa 2028, hindi tayo ipakaya ipagtanggol sa China. 非常高兴及国庆快乐。